Sa gitna ng snowfield, naghihintay si Nels na may hawak na baril, handang tapusin na ang lahat. Pagdating ng kotse ni Viking, tumutok si Nels. Bago pa siya makaputok, nagsalita si Ryan na nagdulot ng pagka-distract sa kanya. Sa isang tahimik at nababalutan ng yelong bayan, makikilala natin si Nels Coxman, isang simpleng snowplow driver na araw-araw nililinis ang mga kalsada para sa kaligtasan ng iba. Matapos magtrabaho buong araw, umuuwi siya sa kanilang bahay kung saan siya namumuhay ng payapa kasama ang kanyang asawa na si Grace. Kasama rin nila si Kyle, ang kanilang anak. Binati ni Kyle ang kanyang ina at tinanong kung maaari niyang hiramin ang kotse nito. Pinayagan siya ng kanyang ina at ibinigay ang susi. I have to go. Dad, thank you. Have a good one. Pagkaalis ni Kyle, naupo sina Nels at Grace upang maghapunan. Ipinaalala ni Grace sa kanya na kailangan niyang magsalita ng ilang salita mamayang gabi. Ayaw sana ni Nels, ngunit hinikayat siya ni Grace at sinabing nais lamang siyang pasalamatan ng mga tao. That'll be over quick though. Pagkatapos magayos, pumunta sina Nels at Grace sa isang programa ng parangal. Tatanggap si Nels ng parangal dahil sa kanyang kabutihang nagawa para sa komunidad. Matapos matanggap ang parangal, tumayo si Nels sa harap ng mga tao upang magbigay ng talumpati. I'm just a guy who keeps a strip of civilization. Samantala, si Kyle ay nasa trabaho sa paliparan kasama ang kanyang kaibigang si Dante. Bigla silang inambos ng mga miyembro ng isang kriminal na grupo. Dinakip sila ng mga lalaki at brutal na binugbog. Pagkatapos ay tinurukan si Kyle ng isang droga. Si Dante, na labis na natakot sa kanyang nasaksihan, ay nagpumiglas upang makawala sa pagkakatali at nagawang makatakas sa dilim ng gabi. Sa kabilang lugar, may isang batang lalaki na tumatangging pumasok sa paaralan. Pagkatapos ay dumating ang kanyang ama na si Viking, ang pinuno ng isang kriminal na grupo. Tinanong niya kung bakit ayaw nitong pumasok at kung dahil ba ito kay Tim, ang bully nito. Pinangaralan niya si Ryan na dapat matuto itong ipagtanggol ang sarili. Iginiit ni Viking na lumaban ng bata pabalik. Nag-atubili si Ryan at ipinakita na wala siyang interes sa karahasan, ngunit hindi ito tinanggap ng kanyang ama. All the answers you'll ever need are in that book. Kasabay nito, inilabas ng grupong dumukot kay Kyle ang kanyang katawan at iniwan siyang nakaupo sa isang upuan na may suot na salamin. Walang malay si Kyle. Ilang sandali lang, nakatanggap si Nels ng isang nakapangingilabot na balita. Patay na si Kyle. Sa morgue, ipinaliwanag ng isang detective na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay overdose sa droga at may natagpo ang bakas ng opium sa dugo ni Kyle. Nagulat si Nels at tumangging paniwalaan ito. Kilala niya ang kanyang anak at iginiit niyang hindi kailanman gumagamit ng droga si Kyle. Ngunit binaliwala ng detective ang kanyang pagtutol at sinabing malinaw ang ebidensya. But he wasn't a druggie. Pagkatapos ay idinaos ang libing para kay Kyle. Dumaling si Nels sa alak dahil hindi niya makayanan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang hunting rifle at muntik nang magpasya na tapusin ang sarili niyang buhay dahil pakiramdam niya ay wala nang natitirang dahilan upang mabuhay pa. Hindi niya alam, si Dante ay nasa garahe at pinagmamasdan siya. Habang malapit ng kalabitin ni Nels ang gatilyo, may narinig siyang paggalaw. Lumabas si Dante na mukhang mahina at takot na takot, punit ang damit at maputla ang mukha. Nagtatago siya mula pa noong gabi ng pag-atake. Habang hirap magsalita, ibinunyag ni Dante na walang alam si Kyle tungkol doon, ngunit alam niya kung kailan darating ang cocaine. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa ilang tao, bagay na lalo pang nagpalito kay Nels. What people do you mean? Humingi si Dante ng pera dahil kung mahahanap siya ng mga tao, hindi ito magtatapos ng maayos. Hinawakan ni Nels si Dante sa kwelyo at pinagsalpok sa pader, hinihingi na malaman kung sino ang may kasalanan. Tinuturing ni Dante na hindi niya alam ang lahat ng sangkot, ngunit binanggit niya ang isang pangalan, si Speedo. Tinanong ni Nels kung saan niya maaaring matagpuan ito. Tell me where I can find this guy, and then you get the hell out of here. Determinado, nagtungo si Nels sa isang bar, tahimik na nagmamasid hanggang makita niya si Speedo. Sinundan niya ito hanggang sa elevator at tinanong kung siya nga ba si Speedo para makumpirma. Nang mapansin ni Speedo na sinusundan siya, nagbanta ito kay Nels, binabalaan siyang pagsisisihan ng pakikialam. Hindi matinag si Nels at pinilit siyang magsabi tungkol sa kanyang anak. Ipinagkakaila ni Speedo ang lahat, ngunit nawalan ng kontrol si Nels at binugbog siya. Dinala niya ito sa kanyang kotse at patuloy na tinatanong. Habang humihingal, binanggit ni Speedo ang isa pang pangalan, si Limbo, na siya palang nag-uutos sa lahat. Matapos makuha ni Nels ang kanyang kailangan, pinatay niya si Speedo upang hindi nito maabisuhan ng iba. Pagkatapos, dinala niya ito at itinapon ang katawan sa isang kalapit na ilog.
Pagka-uwi ni Nels sa bahay, nakita niyang tahimik na nakaupo si Grace. Tinanong niya kung hindi ba ito tatanungin kung saan siya napunta, ngunit nanatiling tahimik si Grace. Samantala, ipinaalam kay Viking na nawala si Speedo nang walang bakas. Nagalit si Viking dahil narinig ito ni Ryan. Sa loob ng kotse, tinanong ni Ryan kung sino si Speedo. Hindi ito pinansin ni Viking at sinabi na isa lang ito sa kanyang mga empleyado. Pagkatapos, nakita niya ang isang cookie kasama ng baon ni Ryan at tinanong kung sino ang nag-empake nito. High fructose corn syrup. Lecithin. Itinapon ni Viking ang cookie palabas ng bintana, sinasabing hindi malusog ang mga sangkap nito. Pagkatapos ay humarap siya kay Ryan at sinabing wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Speedo. Samantala, may 2 pulis na nagmamaneho habang nagpapatrolya. Bigla nilang nakita ang ilang kabataan na naninigarilyo ng marijuana. Bumaba sa kotse ang isa sa kanila na si Thorpe upang komprontahin ang mga ito dahil ilegal ang paninigarilyo sa labas. Ngunit sinabi ng kanyang partner na kung gusto niyang mabuhay at umasenso sa pagpapatupad ng batas sa CHO kailangan niyang yakapin at ipatupad ang mga patakaran ng komunidad. Folks come here to ski, have sex, and get high. Pagsapit ng gabi, dahil hindi makatulog si Nels, pumunta siya sa kanyang garahe. Kinabukasan, hinanap niya si Limbo, ang lalaking binanggit ni Speedo. Nagtungo siya sa isang tindahan ng damit pangkasal kung saan ipinapakita ni Limbo ang mga wedding dress sa mga babae. Tinanong ni Limbo kung ano ang kailangan niya at sinabi ni Nels na gusto niyang bumili ng tuxedo. Tinanong ni Limbo kung nasaan ang kanyang mapapangasawa at nag-atubili si Nels bago sumagot. Sinabi niya na magre-renew sila ng kanilang asawa ng kanilang mga panata sa kasal. Pagkatapos ay sinabi ni Limbo na kukunin niya ang sukat ni Nels, ngunit sa halip ay kumuha ito ng baril at nagpaputok. Mabilis na kumilos si Nels, nakaiwas sa bala, at nagawang maagaw ang baril nito. Kinumpronta niya ito at pilit na tinanong kung sino ang pumatay kay Kyle, ngunit tumanggi si Limbo na magsalita. Binugbog niya ito hanggang sa tuluyang bumigay. Ngunit kahit ganoon, kakaunti lang ang mahalagang impormasyong ibinigay ng lalaki. Sinabi lamang nito ang tungkol sa isang taong nagpapalusot ng cocaine sa paliparan kung saan nagtatrabaho si Kyle. Sa sobrang galit, tinapos ni Nels ang buhay nito at itinapon ang katawan sa parehong lawa kung saan niya iniwan si Speedo. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni Grace na muling makipag-usap. Nagtanong siya kay Nels ng mga simpleng bagay tungkol sa mga hilig at nakasanayan ng kanilang anak, umaasang maaalala nila ito ng magkasama. Ngunit hindi makahanap ng mga salita si Nels. Ang kanyang pananahimik ay lalo lamang nagpalalim sa pagkadismaya ni Grace. Kasabay nito, galit na galit si Viking dahil nawala ang kanyang gym bag. Pagkatapos ay binigyan niya ang kanyang dating asawa na si Aya ng diet plan para kay Ryan. Gusto niyang pareho lang ang kainin ni Ryan sa almusal, tanghalian, at hapunan. And I'll help him do it. You know what? You should be grateful. Pagkatapos ay sinabi ni Aya na gusto niya ng bagong kasunduan. Gusto niyang makasama si Ryan ng 10 araw at 4 na araw naman kasama si Viking. Ngunit tumutol si Viking at sinabing 14 na araw kay Ryan siya mananatili at wala kahit isang araw kay Aya. Nang pumasok si Mustang, umalis si Aya. Sinabi ni Mustang kay Viking na nawawala na si Limbo. Pagkatapos nito, lalo pang naging balisa si Viking. Sumabog siya sa galit at sinigawan ng kanyang mga tauhan na hanapin kung sino ang nasa likod ng mga pagkawala. Habang pinagmamasdan siya ni Ryan at Mustang mula sa loob ng bahay. Don't worry about it. He'll get over it. Si Nels, na hindi nagpapatinag, ay ipinagpatuloy ang kanyang tahimik na paghihiganti. Nahuli niya ang isa pang kasamahan ni Viking. Matapos itong bugbugin, napilitan niya itong magsabi ng kaunting impormasyong alam nito at pagkatapos ay pinatay niya ito. Pagkatapos, natagpuan niya ang cocaine na dinadala ng lalaki. Kinuha niya ang katawan nito at muli itong itinapon sa parehong lawa. Pagbalik ni Nels sa bahay, natagpuan niya itong walang laman. Inimpake na ni Grace ang kanyang mga gamit at umalis, nag-iwan lamang ng isang liham. Naupo si Nels sa kanyang kama habang hawak ang liham. Pakiramdam na wasak at nag-iisa, binisita ni Nels ang kanyang kapatid na si Brock, isang lalaking dating nabuhay sa mundo ng krimen. Sinabi ni Nels kay Brock na patay na si Kyle at may taong pumatay dito. Pinapasok siya ni Brock sa bahay. Ang asawa ni Brock na akala ay kriminal si Nels ay kumilos ng bastos sa kanya. Better take your shoes off, she'll skin you alive. Matapos suriin ang kanyang mga kontak, bumalik si Brock kay Nels dala ang mga sagot. Ipinaliwanag niya na ninakaw ni Dante ang ginto mula sa operasyon ni Viking. At nang matuklasan ito ni Viking, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang habulin ito.
Nagkataon lamang na nasa maling lugar si Kyle sa maling oras kaya nauwi ito sa kanyang kamatayan. Lalo pang napuno ng galit si Nels sa narinig. Gusto niyang patayin si Viking. What makes you think you can kill a man? Sinabi ni Nels kay Brock na pinatay niya ang 3 sa mga tauhan ni Viking at itinapon ang mga ito sa lawa. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan niya mahahanap si Viking, ngunit sinabi ni Brock na hindi niya ito matutuntun. You have gone as far up the ladder as you're gonna go on this. We'll see. Samantala, nawalan na ng kontrol si Viking. 3 sa kanyang mga tauhan ang nawawala at kumbinsido siyang ang kanyang karibal na si White Bull ang nasa likod nito. Hindi na nakinig sa katwiran, nagsimula siyang magplano ng isang ganting pag-atake. Dati ay may marupok na kapayapaan sa pagitan ng dalawang panig, isang kasunduan na huwag makialam sa negosyo ng isa't isa. Ngunit ang lumalalang paranoia ni Viking ay nagbabantang sirain ang kasunduang iyon. It's time we give it back to him. Kasunod ng utos ni Viking, sinalakay ng kanyang mga tauhan ang grupo ni White Bull. Nahuli nila ang isa sa mga tauhan ni White Bull at isinailalim ito sa brutal na pagtatanong. You know, pain. Walang sinabi ang bihag. Sa sobrang galit, pinatay siya ni Viking. Pagkatapos, inilantad nila ang bangkay nito sa publiko upang magpadala ng babala. Nakita ito ni White Bull. Lumalabas na ang lalaking pinatay ni Viking ay ang sarili niyang anak. Ito ang kauna-unahan nitong misyon. Lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at tinanong kung ano ang gagawin nila. Tahimik lamang na tumango si White Bull at naglakad palayo. Si Detective Thorpe ang nanguna sa investigasyon. Napansin niya ang mga pangyayari at natakot na maaaring sumiklab ang isang malaking digmaan ng mga gang. Nalaman din niya ang higit pang detalye tungkol sa kalakaran ng droga sa Cho at tungkol kay Viking. Nalaman din niya na ang lalaking pinatay at iniwan sa labas ay ang anak ni White Bull. Kahit ibinahagi niya ang kanyang pangamba sa kanyang partner, tila wala itong pakialam o hindi nito nakikita ang panganib. What bothers me is that Kurt's lying in bed tonight. Samantala, patuloy na naghahanap si Nels ng paraan upang pabagsakin si Viking. Sinabi ni Brock sa kanya na hindi niya ito magagawa ng mag-isa at ibinunyag ang tunay na pangalan ni Viking. Ang tunay niyang pangalan ay Trevor. Pinayuhan ni Brock si Nels na kumuha ng isang profesional na hitman. Inirekomenda niya ang isang lalaking tinatawag na Eskimo at ipinaliwanag na gagawin nito ang trabaho kapalit ng bayad. You pick him up at the train station. You drive him to a motel. Samantala, idinaos ang libing para sa anak ni White Bull. Kinabukasan, nag-ayos si Nels ng isang pagkikita kasama si Eskimo. Gaya ng sinabi ni Brock, sinundo niya ito sa istasyon ng tren at dinala sa isang motel. Ibinigay ni Nels ang kalahati ng bayad bilang paunang bayad. Naghinala si Eskimo at sandaling binyantaan si Nels, iniisip na baka pulis siya. Ngunit nakumbinsi siya ni Nels na hindi, kaya tinanggap ni Eskimo ang pera. We're gonna get along just fine. Sa halip na itago ang kontrata, pumunta si Eskimo kay Viking. Sinabi niya na may utos sa pagpatay at inalok na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kliyente kapalit ng karagdagang bayad. Inakala ni Viking na si White Bull ang kliyente, ngunit sinabi ni Eskimo na hindi ito siya. Binalikbayad ni Viking si Eskimo at nalaman ang pangalang Coxman. Guy's name is Coxman. Coxman? Nang marinig ni Viking ang pangalang Coxman, nagulat siya. Inakala niyang si Brock Coxman, hindi si Nels, ang nasa likod ng mga pag-atake. Noong mga nakaraang taon, nakatrabaho na ni Viking si Brock kaya naniniwala siyang bumaligtad ang lalaki laban sa kanya. Ngunit bago siya umalis, tinanong ni Viking si Eskimo kung saan niya natutunan ang kanyang etika dahil nakipagkasundo siya sa isang tao. At sa halip na igalang ang kasunduan, gumawa siya ng panibago kasama si Viking. Guess it's just every man for himself in there. Sinabi niya sa kanya, mahalaga ang karakter dito, at lumabas. Lumapit si Mustang kay Eskimo at sinabihan siyang huminto sa ginagawa. Pagkatapos, pinatay nila ito. Para dalhin ang katawan, sumakay si Mustang sa kotse kasama ang isa pang lalaki. Ibinahagi ni Mustang ang kanyang plano para sa kanilang bakasyon. Ang batang lalaki sa kotse kasama niya ay kanyang kasintahan at mayroon silang lihim na relasyon na hindi alam ng iba. Mustang, if we get caught out. Samantala, patuloy na naghahanap si Nels ng mga bakas, hindi alam ang nangyayari sa paligid. Sinundan ng mga tauhan ni Viking ang pangalang Coxman hanggang sa bahay ni Brock. Pumunta si Viking sa bahay ni Brock at kinuha siya. Naiintindihan ni Brock na nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan. Inakusahan siya ni Viking na pumatay sa kanyang mga tauhan at nagplano laban sa kanya. Dahil alam ni Brock na kaunti na lamang ang oras niya dahil sa cancer, nagpasya siyang protektahan ng kanyang kapatid.
Sinabi niya kay Viking na ginawa niya iyon bilang paghihiganti at idinagdag na minsang inagaw ng ama ni Viking ang kanyang babae, kaya siya ay nag-aayos ng lumang utang na loob. It's called love, sweetheart. You should try it sometime. Tumawa si Viking sa kwento, ngunit hindi siya nagpakita ng awa. Pinatay niya si Brock at inutusan ng kanyang mga tauhan na itapon ang katawan nito. Pagkatapos ay idinaos ang libing para kay Brock. Sa kabilang lugar, nagluluksa si White Bull sa pagkamatay ng kanyang anak. Habang ginaganap ang libing, pinaalalahanan niya ang kanyang mga tauhan tungkol sa lumang kasunduan sa pagitan niya at ng ama ni Viking, isang kasunduang panatilihin ng kapayapaan at huwag makialam sa operasyon ng isa't isa. Ngunit dahil sa pagkamatay ng kanyang anak, nabasag ang kasunduang iyon at nanumpa si White Bull na maghihiganti. Ang matinding lungkot ni White Bull ay nauwi sa galit. Nanumpa siya na kapalit ng pagkamatay ng kanyang anak, mamamatay din ang anak ni Viking. Kasabay nito, sinimulan ni Nels na sundan mismo si Viking. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid, napansin niya ang batang anak ni Viking na si Ryan, at di naglaon ay nakita rin niya si Viking. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Thorpe si Viking at sinabi sa kanyang partner na 3 sa mga tauhan nito ang napatay. Ngunit tila hindi rin maalala ng kanyang partner kung sino si Viking. Sa kabilang banda, tinanong ni Viking ang kanyang mga tauhan kung paano nila mapipigilan ang digmaan laban kay White Bull. Ang kasintahan ni Mustang na si Dexter ay nagmungkahi na humingi sila ng tawad at makipagkasundo upang magkaroon ng kapayapaan. Pagkarinig nito, nagalit si Viking. Binaril niya si Dexter sa harap ni Mustang at inutusan ng kanyang mga tauhan na putulin ang ulo nito at ipadala kay White Bull, sinasabing siya ang may kasalanan. Back in effect and good to go. Binabantayan ng mga tauhan ni White Bull si Ryan. Hindi nagtagal, nalaman nila ang kanyang schedule. Isang linggo siyang kasama ang kanyang ina at ang susunod naman ay kasama ang kanyang ama. You imagine sharing your own son. Patuloy na nangangalap ng impormasyon si Thorpe mula sa kanyang dating kasintahan na nagtatrabaho sa Denver. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Nels at sinabi na gusto niyang makausap siya tungkol sa kanyang anak. Sinabi niya na hindi siya naniniwalang adik sa droga ang anak nito at humingi siya ng impormasyon. Ngunit tumanggi si Nels na magsabi ng kahit ano. You can't help me. I got work to do. Dinala ng mensahero ni Viking ang ulo at ang kwento kay White Bull, umaasang matatapos nito ang alitan. Ngunit nakita ni White Bull ang panlilinlang. Sa sobrang galit, pinatay niya ang mensahero sa mismong lugar. Idineklara niya na kapalit ng isang anak din ang kukunin niya. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin at patayin ang anak ni Viking. Samantala, nakarating si Nels sa paaralan ni Ryan at mahinahong nilapitan ang bata, nagpapanggap na isang taong ipinadala ng kanyang ama. Sa una ay nagduda si Ryan, ngunit mahinahong nagsalita si Nels hanggang sa makuha niya ang tiwala ng bata. Shit! Sumakay ang bata sa kotse ni Nels, walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanya. Habang palis sila, nakita sila ng mga armadong tauhan ni White Bull. Nagsimula ang habulan, ngunit ginamit ni Nels ang kanyang kaalaman sa mga kalsada at lugar upang matakasan sila, at nakatakas siyang kasama ang bata bago pa sila makapag-atake. Where's the kid? He got away in a van. Sa loob ng kotse, napagtanto ni Ryan na hindi nagtatrabaho si Nels para sa kanyang ama. Tinanong niya ang tungkol sa mga lalaking humahabol sa kanila, ngunit sinabi ni Nels na kalimutan na lamang ang mga ito. Samantala, dumating ang ina ni Ryan sa bahay ni Viking na galit dahil kinuha niya si Ryan kahit siya ang dapat nakasama nito ngayong linggo. Sinubukan siyang suntukin ni Viking, ngunit nauna siyang sinuntok ng babae. Habang nagtitiis sa sakit, sinabi niya na wala sa kanya si Ryan. What? Ipinagpatuloy ng mga tauhan ni White Bull ang kanilang paghihiganti. Natunto nila ang isa pang miyembro ng grupo ni Viking sa isang motel sa tabing kalsada at pinatay ito bilang malinaw na babala. Samantala, sa kanyang bahay, sinabi ni Viking kay Aya na ibabalik niya si Ryan ng ligtas. Binalaan siya ni Aya na kung hindi makakabalik si Ryan sa loob ng 24 na oras, pupunta siya sa pulisya. I'll see you there. Si White Bull mismo ay nagtungo sa isang resort na madalas puntahan ni Viking, nagbabalak na magmasid at umatake kapag tama na ang pagkakataon. Samantala, dinala ni Nels si Ryan sa kanyang liblib na bahay sa kabundukan. Maingat at mahinahon niyang tinrato ang bata, binigyan ito ng pagkain at tiniyak na ligtas siya roon. Nang tanungin ni Ryan kung sino pa ang nakatira doon, tahimik na sumagot si Nels, wala nang iba. Pagkatapos, naghanda siya ng simpleng tanghalian at ibinigay kay Ryan ang dating kwarto ni Kyle.
Sinabi niya na ito ay dati pag-aari ng kanyang anak na wala na at maaari siyang manatili doon sa magdamag. Habang nag-aayos sila, humiling si Ryan ng kwento bago matulog. Pumayag si Nels at ikinwento niya ito sa bata. Throwing distance of 100 feet. Bago matulog ang bata, ipinangako ni Nels na ipapakita niya sa kanya ang snowplow sa umaga. Dahil natatanggap ni Ryan ang atensyong hindi niya nakukuha mula sa kanyang ama, unti-unti siyang naging malapit kay Nels. Sa resort, tahimik na nananatili si White Ball, iniisip ang kanyang anak at ang paghihiganti na ngayon ay kinokonsumo ang kanyang damdamin. Habang nagluluksa pa rin sa kanyang anak, nabigo si White Ball na hindi pa rin mahahanap ng kanyang mga tauhan si Ryan. Kasabay nito, tinanong ni Viking ang janitor sa paaralan at sa wakas ay nalaman kung ano ang nangyari kay Ryan. Natatakot na inamin ng janitor na isang lalaki na nagngangalang Coxman ang kumuha sa bata. Agad na naintindihan ni Viking ang lahat. May kamag-anak siya na pagtanto niyang pumatay siya sa maling tao at si Nels pala ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan. Sa sobrang galit, naghanda siya upang habulin ito. 10 grand. 10 grand it is. Samantala, nagpasya si Nels na harapin si Viking ng direkta. Tinawagan niya ito at sinabi na hawak niya si Ryan. Binalaan niya si Viking na dapat mag-isa ito kung nais niyang makita ang kanyang anak na buhay pa. Pumayag si Viking, ngunit lihim niyang tinipon ang kanyang mga tauhan at nagtungo sa bahay ni Nels. Pumasok sila at sinuri ang bawat sulok, ngunit wala si Nels kahit saan. Habang naghahanap sila, malayo na si Nels, dinadala si Ryan sa isang tahimik na biyahe sa mga kalsadang natatakpan ng nyebe gamit ang kanyang snowplow. Natatawa ang bata at pinagmamasdan ng makina habang ito'y gumagana, walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanila. Hininto sila ni Thorpe at ng kanyang partner at tinanong tungkol kay Ryan. Maayos na sinabi ni Nels na pamangkin niya ang bata. Binanggit ng pulis na may ilang kotse na patungo sa ari-arian ni Nels. Pagkarinig nito, agad na naisip ni Nels na hindi nag-isa si Viking. Napapaligiran na ng bahay niya ang mga tauhan ng kaaway. Sa loob ng bahay, sinuri ni Viking ang bawat silid hanggang sa mapansin niya ang mga bakas ng snowplow sa labas. Nang maunawaan na malapit lang si Nels, lumabas siya sa malamig na hangin. Samantala, si Mustang, na lihim nang nagtatrabaho kasama si White Ball, ginamit ang pagkakataong ito upang tawagan si White Ball at iulat ang eksaktong kinaroroonan ni Viking. Sa gitna ng snowfield, naghihintay si Nels na may hawak na baril, handang tapusin na ang lahat. Pagdating ng kotse ni Viking, tumutok si Nels. Bago pa siya makaputok, nagsalita si Ryan na nagdulot ng pagka-distract sa kanya. Ibinaon ni Nels ang baril, dinala ang bata pabalik sa cabin, at isinara ito, sinasabing huwag itong gagalaw hanggang sa bumalik siya. Pagkatapos, muling lumabas si Nels sa nyebe. Nagtago si Nels sa ilalim ng isang kotse, ngunit inambus siya ng mga tauhan ni Viking, pinilit siyang sumakay sa kanilang sasakyan at dinala kay Viking. Binugbog siya ni Viking at tinanong kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi ni Nels na hindi karapat-dapat sa anak niya si Viking. Di nagtagal, dumating ang convoy ni White Ball. Nagpalitan ng putok mula sa magkabilang panig at ang tahimik na gilid ng bundok ay naging gulo at kaguluhan. Mabilis at brutal ang labanan. Isa-isang nodo pa ang mga miyembro ng magkabilang gang hanggang sa tanging si Viking at White Ball na lang ang natitira. Sinubukan ni Viking na tumakas gamit ang kanyang kotse, ngunit ginamit ni Nels ang isang mabigat na troso upang pigilan siya. Habang humihinto ang kotse, si White Ball ang kumuha ng huling putok. Gumulong si Viking at bumagsak. Sumakay si Nels sa kanyang truck at umalis. Sumakay si White Ball sa truck na may hawak na baril. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen at napatingin si Thorpe sa mga bangkay ng may pagkabigla. Natagpuan ng partner ni Thorpe si Viking na halos mamatay na. Sinabi niya na iparating ang isang mensahe sa kanyang asawa, ngunit bago niya ito masabi, namatay na si Viking. Ipinagpatuloy ni Nels ang pagmamaneho kasama si White Ball sa gitna ng nyebe. Nang maunawaan ni White Ball na hindi si Nels ang kaaway, itinabi niya ang kanyang baril. Habang nagmamaneho sila, isa sa mga tauhan ni White Ball na nasa parachute matapos mag-ski ay napunta sa harap ng kanilang sasakyan at nabangga. Mga mahal naming manonood, ito ang pelikulang Cold Pursuit na pinalabas noong taong 2019. Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments at huwag kalimutang sumali sa ating pamilya. Pindutin ang subscribe button at i-click ang bell icon. Maraming salamat po sa panonood.